Nemo, ang Batang Papel. Kwento ni Rene O. Villanueva. Guhit ni Haro H. Sabidjon. May isang pambihirang bata na ang pangalan ay Nemo. Si Nemo ay isang batang yari sa ginupit na dyaryo. Siya ay isang laruan, isang batang papel. Inggit na inggit si Nemo sa mga bata. Tuwing makikita niya ang mga bata sa palaruan sa paaralan, gustong-gusto rin niyang maging bata. Gusto kong tumawa tulad ng totoong bata. Gusto kong tumakbo tulad ng totoong bata. Gusto kong maghagis ng bola tulad ng totoong bata. Sabi nila, kapag may hiniling ka raw na gusto mong matupad, kailangang sabihin mo ito sa pinakamalayong bituin sa langit. Kaya, isang gabi, matiyagang nagbantay sa langit si Nemo. Hinintay niya ang paglabas ng pinakamalayong bituin. At nang makita niya ito, sinabi niya ang kanyang hiling. Bituin, bituin, tuparin ngayon din, ako'y gawing batang masayahin. Pumikit ng mariing-mariin si Nemo. Naramdaman niyang parang umiikot ang paligid at nagkakagulo ang mga busina ng sasakyan. Totoong bata na si Nemo. Kasama niya ang kanyang totoong tatay na walang trabaho at totoong kapatid na ang ingay-ingay sa isang masikip, makipot at tagpi-tagping totoong bahay. Huwag kayong tatamad-tamad! Sigaw ng kanyang totoong tatay. Magtrabaho kayo! Kaya napilitang tumakbo si Nemo palabas ng bahay. Palakad-lakad si Nemo sa kalye. Hindi niya pansin ang mga humahagibis na bus. Isip siya ng isip kung paano makatutulong sa kanyang totoong pamilya. Kahit bata pa, napilitang maghanap buhay si Nemo. Sa umaga ay nagtitinda siya ng dyaryo at sumasabit sa mga bus. Sa gabi ay nagtitinda siya ng sampagita at humahabol sa mga kotse. Pagod na pagod si Nemo araw-araw. Pakiramdam niya, pabilis ng pabilis ang kanyang pagtanda. Kaya naisipan niyang pumasok sa eskwelahan. Pero dahil marumi ang kanyang suot at wala siyang sapatos, inirapan lang si Nemo ng libro. Hindi ka bagay rito, sabi ng libro. Ang baho-baho mo. Nagalit sa kanya ang mesa. Ang dumi-dumi mo? Kaya napilitang tumakbo si Nemo. Nagtatakbo siya na nagtatakbo hanggang makarating sa gilid ng dagat. Sinabi ni Nemo ang problema niya sa dagat. Pero naghikab lang ito. Sumama si Nemo sa iba pang batang lansangan. Nagtipon-tipon sila sa isang parke. At sa dilim ng gabi, nagsimula silang maglaro at magkantahan. Nalaman ni Nemo na marami palang batang tulad niya. Mga batang lansangan, mga batang kailangang maghanap buhay dahil sa kahirapan. Tinipon ni Nemo ang iba pang batang lansangan. Nang magkwentuhan sila, nalaman nilang pare-pareho pala ang kanilang gusto. Mapagmahal na magulang, maayos na tahanan,
masayang paaralan, at sapat na pagkain. Sabay-sabay silang tumingala sa pinakamalayong bituin sa langit at hiniling nila ang lahat ng ito. Bituin, tuparin ngayon din, kami gawing batang masayahin. Sa isang iglap, ang mga bata ay naging batang papel. Inilipad sila ng hangin, kay gaan-gaan ng kanilang pakiramdam. Kay saya-saya nila dahil malayo na sila sa magulong pamilya, malupit na eskwelahan at mapanganib na kalsada. Nagtataka ang mga nakakita sa mga batang papel. Marami ang naawa sa kanila. Pero ang hindi nila alam, mas maligaya ngayon ang mga batang papel, gaya ni Nemo, kaysa mga totoong bata na kailangang mabuhay sa malupit na kalsada.